Hi mga anti-Duterte na high blood sa akin, kayo mga salot sa lipunan kayo, no? Yan ang stand ko, yan ang paniniwala ko sa inyo. Dahil kayo talaga, wala naman kayong ginagawa para mapabuti ang bansa natin. But instead, kumakampi pa rin kayo sa mga tulongges. Kita nyo yung ginagawa natin dito, pamol-mol lang, ayan no, Zara. Ganda ng mall dito sa Singapore talaga, no? Nakakainggit ba? Mga bangag na loyalista, mga bangag na agnoy, ha? Kasi palibasa, ang mga normal sa inyo, ayan, yung mga pinupuntahan yung mga bulok na lugar, no? Basta kanyo, nakakatulog kayo, tapos nakakain kayo ng mga delata, okay na sa inyo, yun ang hayahay na paumuhay. Pero kita nyo dito, ayan o, tinan nyo yung bungad dito sa mall na to. Oo, di ba kung nandito lang sana kayo, no, mararanasan nyo yung malamig na aircon. Kahit sa mga MRT stations dito sa Singapore, napakalalamig ng mga aircon, Diyan sa Pilipinas, napakabulok. Ang init-init, kulang na lang, may heat stroke kayo sa labas. Pagka umuulan naman na malakas, wala mga dinadaanan, yung mga walkway, no, yung may mga bubong. Talagang basang sisiw kayo pagdating sa trabaho. Yan ang mga nakasanayan yung lifestyle kasi nga, wala pa kayong mga passport. Kuha kaya kayo sa DFA, di ba? Gano lang yan, ang yayabang nyo, no? Lalo na yung mga pinklawan ng mga NPA dyan, kung makapag-Starbucks kayo, magkakaano yung mga kape nyo, mga iced coffee na yan. 300, isang yung malaki yung toll, di ba? Tapos passport na, magkano lang ilang libo? 1,000, 2,000. Grabe naman. Grabe, ang ganda dito. Inggitin ko nga kayo mga bangag na loyalista, mga abnoy, ha? Para ma-realize nyo, ha? Hindi ako mayabang. Likas akong humble, dati pa lang. Kaya lang, kung real talk lang ang pag-uusapan, baka tayo talaga ang tinaguriang hari na real talk pagdating sa mga ganitong mga usapin. Kanina nga sa Lucky Plaza, kumain ako sa isang Pinoy restaurant dun, di ba? Talagang kung makasalamuha ako sa kanila, kahit sa mga staffs, no, kahit sa mga waiter, kahit sa mga taga-hugas ng pinggan, nakikipagtsikahan ako dahil ako, interesado ako sa mga nangyayari sa buhay-buhay ng mga kababayan ko. Wherever it may be, kahit sa ibang bansa o kahit dyan pa nung nasa Pilipinas ako. Talagang mahilig akong makialam kahit sa community ko, kahit sa neighborhood ko. Pagka may malalaking mga tao na sangkot sa droga, nagpapatakbo ng business ng illegal na droga, I go against them. Talagang pwede nga, talagang birahan na lang tapusan na lang Yun ang aking style dati, no? Buti na lang niligtas tayo ng Panginoon. Dahil the Lord knows my capabilities, no? Diyos ko, barilan lang ang usapan baka mas asintado pa tayo sa asintado dyan, di ba? Kahit na hindi tayo lespo. Buti nga, hindi tayo nagpulis di ba? Kung nagpulis tayo, kung nagsundalo tayo, di wala na, nag-aalisan na yung mga illegal dyan. Yung mga talagang, yung mga patapon na pulis, di ba? Palibasa, si Lord, may plano yan sa bawat isa sa atin. Pati sa akin, di ba? Connect the dots, yan ang mangyayari sa buhay ko. Itong life story ko na to, hindi pa to tapos. Baka nga nagsisimula pa lang, wala pa sa kalingkingan di ba? Sa dinami-dami ng kinaharap ko mga pagsubok sa buhay, no? I can say na sa lahat ng yun, hindi ko yun nalagpasan, bawat isa sa mga yun. Without the Lord's guidance and without the Lord's strength that He gives me in each and every trial na hinarap ko sa aking buhay. Sa murang edad ko, kahit ngayon, bata pa naman tayo di ba? Hindi tulad ng mga bangag na loyalista dyan. Bata pa nga sa edad, pero mukha ng lolo sa physical appearance. Paano? Hindi ba nakakatanda ng itsura yung paggamit ng busya at ng tsongke? Nakakakulubot ng skin yan. Yung mga skin nyo, magkaka-wrinkles yan, tsaka magdadry yan. Di ba? Inggit kayo, no? Hindi to AI, hindi to yung tinatawag na filter, Hindi ako naka-iPhone. Simple lang camera ko. Ayan, Di ba? Yan. Hirap kasi sa inyo, naghahanap kayo ng butas sa akin. Dahil wala kayong makitang butas, nauunahan ko na kayong i-open ng buhay ko sa inyo. Di ba sabi ko nga, I'm willing to tell you all my life stories, no? And be an open book. Ibig sabihin nun, kahit ano pang kalkalin nyo sa buhay ko, mga nakaraan ko, talagang hindi ako perfectong tao. Dahil ako nga naging born again Christian lately, di ba? Talagang dati napaka-violente ko.
Di ba? Talagang astig sa astig at talagang matigas sa matigas. Hindi katulad ni Haring Becky na ganun na ang ano, na-connecta no? Alam nyo, ha? Wala kayong maibabato sa akin, hindi tulad ng mga loyalist sa mga vlogger na bayaran dyan. Hindi nila kayang ginagawa ko. Kahit sa ang aspeto nyo tignan. Palibasa, magagaling mag-memorize nga yan, inuulit-ulit ko. Kasi ilang taon na nilang trabaho yan eh. Diyan sila kumikita. Kailangan nilang maging studious at maging responsable sa pag-memorize ng mga script, di ba? Pero sa basic thinking, sentido common sense, paramihan ng kaalaman sa iba't ibang larangan, hindi lang sa politics, mapanegosyo, business, no? Investments, di ba? Religion, isama nyo na, kahit bago-bago lang tayo. At kahit sa mga ibang usapin, sa music, lalo na, kalimutan ko na iba, sports. Oh, walang-wala kayo sa nag-iisang tigasing Noypi. Di ba mga ka-Noypi? Yan, pagka Duterte supporter, fresh pa, talagang may laman. Hindi katulad ng mga loyalist ng bangag na mga abnoy, alam lang talaga nila, magmura sa mga vlog nila. Hindi pwedeng yung isang vlog nila, di ba? Wala kayong maririnig na isang mura, wala pa ako napanood. Di ba, laging may mura, laging may yung talagang below the belt na banatan. Paano kasi yung mga supporters nila, na brainwash nila sa ganung paraan. Ultimo mga in-stock kong profiles lately, no? Siyempre pa isa-isa pagka wala akong magawa. Tinitignan ko yung profile. May mga rosaryo pa na picture. May mga Nazareno pang picture. Tapos ang mga comment nila, yung talagang dinadamay pa, ultimo magulang ko. Yan ba ang ano? Ang may faith sa mga Panginoon nyo? Di ba? Mabuti na maging matigas magsalita tulad ng ginagawa ko ng inyong lingkod, di ba? Kesa sa nagiging malambot, mainhin, pero sa likod naman, dun bumabawi yung tinatawag na lihim na pagkademonyo o pagkataning. Ayun ako, dyan ako galit sa mga ganyan tao, yung mga hipokrito, yung mga malinis-malinisan. Ayun ako. Kaya nga si Tatay Digong, sabi ko hindi perfectong tao, nagmumura, di ba? Pero ano ba ang pinapasok niya? Pastor? O pagiging leader ng isang bansa na nasa third world country nung pinasukan niya at talagang kailangan ng major changes? Anong kasagutan? Di ba mga ka-Noypi, basic na basic, hindi naman religion ang pinapasok ni Tatay Digong noon eh. Di ba? Ba't kailangan niyang magpanggap? Bakit kailangan niyang magpabango sa mga iba't ibang religions? Ang trabaho niya, pasensoy ng bansa at ilayo sa kapahamakan at peligro ang mga Filipino citizens, maging mga turista sa bansa natin. Naramdaman natin talaga, di ba? Nung panahon niya. Ngayon, kabaliktaran. Grabe lang. Ayun, pakita ko ng pakita sa inyo itong paligid dito sa mall. Ito ay Orchard Plaza to, kung di ako nagkakamali. Ang ganda. Ang bango, bango. Iba talaga dito sa Singapore, hindi katulad dyan, amoy chongke, ang panghinang paligid, no? Lalo sa Metro Manila. Except sa Davao, ang ganda sa Davao. Yan lang ang lugar ata na safe, tapos mga tabing dagat yan, ang gaganda, lilinis. Taxi driver, very honest, no? Hindi tulad nung nabalitaan ko kahapon. Kanina pa lang umaga. Nang scam yung isang taxi driver ng puti, ng foreigner. Yung foreigner pala, madalas na sa Pilipinas. Grabe, nakakaya. Siyempre, batikos na naman naabutin natin sa international community niyan. Nakakaya lang talaga ito pag may nakaharap na naman ako, abab yan. Kung pwede lang talaga, no? Pero mahal ko ang bayan ko, hindi ako magpapalit ng citizenship, di ba? Yan tayo makabayan, di ba? Kaya gusto ko, ganyan din kayo. At lagi ko kayong nire-remind na maging ganito rin kayo, makabayan. Nang sa ganun, ng Pilipinas, maging Singapore din one day hanggang sa muli ang inyong pinakasiga sa mga siga. Tigasing Noypi.